Isa ka bang certified na plantito o plantita? At siguro marahil nga, ay mayroon ka na ring tanim o alaga ng halamang begonia. Subalit batid mo ba na ito ay makakain pala? At nag-uumapaw pa nga sa napakaraming sustansya. Kaya halika at yan ang pag-usapan natin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang iba-ibang gamit at benepisyo sa kalusugan ng halamang begonia at kung aling uri nito ang pwede mo ngang makain. Ang begonia ay isang uri ng ornamental na halamang namumulaklak at makikitang inaalagaan nga ng mga kaibigan nating plantito at plantita. Magandang pananim sa hardin, sa patio o maging sa terrace man sapagkat nagtataglay ang mga ito ng kakaiba at makukulay na bulaklak. Ang pamilya ng begonia ay mayroong humigit sa 2,000 klase o mga varieties. Mainam nga itong tumutubo sa mga moist na lugar o mga malalamig na kabundukan, mapatropikal man o subtropical na rehiyon, kagaya nga dito sa atin sa Asya. Ang mga begonia ay napagkikilanlan dahil sa mga iba't iba nitong hugis ng dahon. Subalit hindi nga batid ng karamihan na ang begonia ay makakain pala at nagtataglay nga ng napakaraming sustansya. Ang mga bulaklak nito ay mayaman sa alkaloids, saponins, flavonoids, vitamin C at carbolic acid, gayon din sa calcium at saka magnesium. At ang dahon, katawan at bulaklak nga nito ay maaari ninyong kainin. Ang bulaklak ng begonia ay maaaring pakuluan at inumin upang magamit na panlunas sa mayroong lagnat, sapagkat ito ay nagtataglay ng mga antivirus at antibacterial properties. Tulad ng bayabas, mahusay din sa tiyan ang pagkain ng begonia upang makaiwas sa pagsusuka at sa diarrhea. Pinaniniwalaan rin na ang halamang ito ay isang natural na skin whitener. Ang calcium nitong taglay ay mabuti rin pala para sa ating mga buto at ngipin. Ang anti-inflammatory naman itong taglay ay nakatutulong upang malunasan ang mayroong mga bronchitis at upang maging maayos ang daloy ng oxygen sa kanilang mga baga. Maliban sa ito ay mainam para sa baga, ito rin ay mahusay para sa mga nananakit ang tuhod na mayroong rayuma at gout. Mahusay din ito para sa dysenteria, sa mayroong ubo at mayroong asthma. Ang dahon nga ng ilang begonia kagaya ng hardy begonia at begonia tuberosa ay maaari ngang isangkap sa ilang lutuin, sa sinabaw na hipon man o isda at gayon din sa mga salad. Ito ay nagtataglay ng maasim na lasa at dagdag na flavor sa mga pagkain. Subalit bago ka nga kumonsumo nito ay mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na nga kung mayroon kayong ibang mga karamdamang nararamdaman, sapagkat ang begonia ay nagtataglay ng oxalic acid na hindi rekomendado lalo na nga sa mayroong problema sa kidney o bato. Hindi ba't nakamamangha ang halamang ito? Hindi lamang pang display ay makakain pa pala at marami pang dalang mga sustansya. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng mga putahe o pagkaing sinangkapan ng begonia? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa ibang parte nga ng Pilipinas, ito ay tinatawag nilang balangubang o di kaya naman ay batuan. Nakita mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Batid mo ba na ang halamang damong ito pala ay nag-uumapaw rin sa mga sustansya? At baka hindi mo pa nga batid na ito ay makakain rin pala. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga pakinabang at gamit ng damong ito na kilala nga natin dito sa Pilipinas bilang talilong o taling-taling.
Ito ang halamang talilong. Simpleng halamang damo. Tumutubo lamang kung saan-saan at agad mo ngang mapupuna dahil sa mga ganda nitong mga rosas na bulaklak. Kilala nga ang halamang ito sa mga katawagang Ceylon spinach, talilong, taling-taling, at Philippine spinach. Isang klase ng makatas o matubig na halamang damo na tumataas nga ng mahigit sa 2 talampakan lamang. Madalas tumubo ang mga talilong sa mga malalamig at mamasa-masang lupa. At kadalasang ginagawang gulay, salad, sahog sa sopas o kaya naman ay sa nilaga. Kadalasang tumutubo nga ang talilong sa mga bansa sa US, Caribbean, Africa at dito sa atin sa Asia. At bagaman tumutubo na nga ito dito sa atin sa Pilipinas, subalit hindi naman natin batid na napakarami pala nitong pakinabang sa atin. Ang mga dahon ng talilong ay isang mainam na diuretic medicine na ang ibig sabihin ay nagpaparami ito sa ating ihi upang mas mailabas pa nga natin ang mga toxins sa ating katawan na mainam para sa mayroong mga heart failure, liver cirrhosis, hypertension at sakit sa bato. Mainam ring emollient o moisturizer ang halamang ito upang magkaroon ng magandang kondisyon ng balat. Mainam rin ang pagkain ito lalo na nga sa mga hindi agad natutunawan at upang makaiwas pa nga tayo sa pagkakaroon ng mga gastrointestinal disorders, constipation at irritable bowel syndrome. Mayaman din sa vitamin A ang halamang talilong na mainam upang maiwasan natin ang maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. At gayon din sa vitamin C na mahusay upang maging malakas ang ating resistensya. Pinaniniwalaan ring panlunas sa paglaki ng prostate ng mga kalalakihan ang pinakuluang ugat nito na maaaring inumin 2 beses sa isang araw. At higit sa lahat ay mahusay na pagkain para sa mga nagbabawas ng timbang. Ligtas kainin ng mga buntis o ng mga bata ang halamang ito sapagkat nakadaragdag pa nga ito ng level ng dugo sa ating katawan. Hindi ba't napakahusay ng talilong? Makakain na, masustansya na, ay marami pa palang lunas. At ang isang ito ay magandang gawing ornamental na halaman para naman sa mga kaibigan nating plantito at plantita. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim nito sa inyong hardin o sa bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong